Okay mga ka-fix it, so good day po sa inyo. Lately kasi may mga nare-receive ako mga comments about sa pagdadrive ko ng nakapaa during my tutorials. Yung ibang mga comments po acceptable naman, maayos ang pagkaka-deliver. Pero may mga comments kasi na very offensive and sobrang foul na. Yung crossing the line and medyo hindi maganda, hindi talaga maganda. Kaya nakakalungkot mang sabihin, pasensya na kayo mga ka-fix-it kasi nag-decide ako na tumigil na. Itong desisyon na ito, mga ka-fix-it, na hindi lamang para sa sarili ko, hindi lamang para sa channel na ito, kundi para sa inyo na rin mga ka-fix-it. Kaya nag-decide ako na tigilan na. Tigilan na ang pagdadrive ng nakapaa. It's a prank mga ka-fix-it. Titigilan ko ba naman tong channel na to? Titigilan lang po natin yung pagdadrive ng nakapaa during my tutorials. Yun po yung aking napag-decidean at naging decision ko, no? So, pasensya na kayo mga ka-fix-it kung medyo na-prank ko kayo ng konti. Minsan lang naman to, pagbigyan nyo na. Actually, karamihan naman sa inyo, no, nakakaalam na kaya ako ginagawa yung pagdadrive ng nakapaa during my tutorials ay dahil I find it very comfortable at saka mas nararamdaman ko yung makina ng aking sasakyan through the pedals kapag ako'y nakapaa. And the very main reason kung bakit ko ginagawa yon ay sa paniniwala ko ay mas naipapakita ako sa inyo, sa aking mga ka-fix-it viewers, yung actual na ginagawa ko sa aking mga paa, no, para mas lalo nyong maintindihan yung operation ng mga pedals sa aking mga tutorials. I would also like to point out na ni minsan sa lahat ng mga video tutorials na ginawa ko about sa driving, never kong in-endorse or never kong nirecommend na mag-drive kayo ng nakapaa. Okay. Pero yun nga, baka may misconception na nangyayari. But for the purpose of makapaghatid ng mas maayos at mas makabuluhan, mas kapaki-pakinabang ng mga tutorials ng Fix-It Dennis, so nag-decide ako na magsapatos na sa mga susunod na episode ng Fix-It Dennis, para po sa kabutihan ng lahat. At dahil dyan ay ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang sapatos na ginagamit ng karamihan sa pagmamaneho at kung paano ito magpe-perform in an actual driving scenario. Bibigyan din natin yan ng rating, ang mga sapatos na ito, at aalamin kung alin ang best for daily driving. Okay? So umpisa na natin mga ka-fix-it. Yung mga things to consider natin for selecting proper footwear for driving. So unang-una, yung comfort, no? Maayos ba ang fit niyan sa iyong mga paa, no? Di ba masakit kapag sinuot mo na, no? Kasi kung masakit yan pagka suot mo na, chances are pag matagal mo nang ginagamit yan sa pagmamaneho, lalo na kung mahaba ang biyahe, mas lalong sasakit ang mga paa mo. And kung sasakit ang mga paa mo, magiging uncomfortable ka sa pagmamaneho. Okay? So 2 points yan kapag perfect. Then kapag medyo alanganin,
no? 2 points yung pinakamataas natin per category. Then bibigyan natin ng 1 kung 50%. Then kung wala talaga, hindi talaga siya nag-perform na maayos on that category, 0. Okay, so pangalawa, flexibility, no? Nabe-bend ba yan? Bendable ba? Kasi importante yun kapag nag-ooperate ka ng mga pedals, no? Dapat bendable siya. Okay. So pangatlo, weight. So yung bigat, importante rin yan, no? Yung weight ng isang footwear. Kasi kung masyado mabigat, hindi ka rin makakapagmaneho ng maayos. So dapat yung magaan lang ka-fixed para hindi mangawit agad yung paa mo habang ikay nagmamaneho. Okay? So yung pang-apat natin, wearability. Okay? So madali ba yung suotin? Madali ba yung hubarin? No, nakaka-apekto din yun mga ka-fixed. Kasi minsan sa pagmamaneho, kung mahirap suotin, mahirap hubarin, chances are hindi mo susuotin yan. Okay, lalo na kung dito lang naman yung bahay mo, malapit sa inyo, no? Pagdating din sa wearability, no? Minsan naman kapag yung mga sapatos na medyo mahirap suotin, kahit mga disintas, walang problema suotin yon, lalo na kung ang pupuntahan mo naman ay malayong lugar. So, depende rin sa tao yan. Merong mga tao na they prefer yung may mga disintas, may mga tao na they prefer na yung zipper, meron naman di-strap, no? Depende yan sa tao. Okay, so yung panglima natin at pinakahuli, overall performance, no? Ito yung performance ng sapatos during driving. Okay, kung nag-perform ba siya ng maayos, that's 2 points. Kung hindi maayos, bigyan natin ng 1. At kung medyo sablay talaga, 0. Okay. Okay mga ka-fixed, so umpisahan na natin yan. Ang unang sapatos na gagamitin ko para sa review na ito, nakikita nyo mga ka-fixed, breathable plastic shoes. Yan, breathable plastic shoes ang tawag dyan. Actually, gawa siya sa rubber, pero plastic shoes ang tawag sa kanya mga ka-fixed pag tinignan nyo siya sa Google. Then breathable siya kasi ang dami niyang butas, ang dami niyang vents, no? So malaki ang naitutulong yan para sa maayos na circulation ng air, no? Papunta sa ating mga paa para hindi pagpawisan. So nakakatulong din yan sa comfort. So I personally like this shoes, no? Madalas ko rin itong ginagamit kasi komportable siya, madali siyang suotin, madaling hubarin. Okay. So kung mapapansin ninyo mga ka-fixed, ayan, bendable din siya, lalo na kapag nagka-clutch ka. Kung mapapansin niyo sa mga nagmamaneho mga ka-fixed, madalas na nasisira sa kanilang sapatos ay yung kaliwang bahagi ng sapatos, no? Yung dito sa parte na to, sa may heel, lalo dito sa ibabaw. So dahil lagi yung nabebend, usually nagkakaroon ng punit dito banda. Yan, dyan banda. Kaya mas maganda na bendable yung suot mong sapatos. Okay. So i-rate na natin itong sapatos na ito. Pagdating sa comfort, bigyan natin na siya ng 2. Sa flexibility, bigyan natin siya ng 2. Okay. Sa weight, actually bibigyan ko lang siya ng 1 kasi hindi pa ito yung pinakamagaan na footwear na pwede natin gamitin. Actually kung mapapansin niyo, medyo makapal yung ano niyan, medyo makapal yung kanyang sole. So medyo nakaka-contribute yun sa bigat nung footwear. Okay. Wearability, dahil madali siyang suotin at madali siyang hubarin, bibigyan ko siya ng 2. And pagdating sa kanyang overall performance, bibigyan ko siya ng 2. Okay. So ang kanyang total score is 9 points. Okay mga ka-fixed, so nakikita nyo naman na suot ko ngayon ay
Duralite black shoes. Okay? Ito ay gawa rin sa rubber actually, no? Pero plastic shoes din ang tawag dito. So Duralite. Meron din ito yung mga World Balance, yan. So ito yung physical appearance niya, para siyang black shoes, no? Leather shoes, pero actually it's made of rubber. So usong-uso to ngayon. And mabenta, no? Kasi bukod sa mura siya, no, magaan din. Yan, maayos din gamitin for driving. Madali ring hubarin, madaling suotin. Yan, Duralite. Actually, maraming mga kumpanya yung ganito yung pinapagamit sa kanilang empleyado, no? Kasi ano nga siya, affordable. Tapos hindi pa siya maselan sa sa basa kapag baha or basa yung lalakaran mong kalsada. Okay pa din siya kasi hindi siya basta-basta papapasokin ng tubig, no? Maayos din naman siyang gamitin. Pero para sa akin, hindi siya ganun ka-komportable for daily driving. Pero okay din naman, magaan. Medyo ano nga lang, yung foot sole niya, kaya ako siya nasabing hindi komportable. Medyo ano yung foot sole niya, no, ka-fix it. Madulas, hindi ganun kakapit na kumakapit sa rubber ng ating mga pedals, no. Ayan, kung mapapansin ninyo, importante din kasi na makapit yung suot mong sapatos, kumakapit ng maayos sa iyong pedals. Okay, so dahil dyan, ang Duralite black shoes ay i-rate na natin, no? Para sa akin, pagdating sa comfort, bigyan lang natin siya ng 1 point. Okay? Pagdating sa flexibility, dahil sabi ko nga, gawa siya sa rubber, so flexible naman siya, bigyan natin siya ng 2 points. Actually, pagdating sa usapin na yan, maraming mga driver yung bumibili din ng ganitong klase ng sapatos kasi nga, bukod sa mura, hindi agad nasisira. Pagdating sa flexibility, kasi itong part na to, yan, gawa sa rubber talaga yan, actually yung buong sapatos. Kaya kahit nabebend yan ng maraming beses, hindi yan basta-basta napupunit, unlike sa leather shoes. Okay? So pagdating sa weight, bigyan natin siya ng 2 dahil siya ay magaan. Okay? Pagdating sa wearability, okay, dahil wala siyang sintas, wala siyang kahit na anong strap or anything. Pagdating sa wearability, bigyan natin siya ng 2 points. Madali siyang suotin, madali siyang hubarin. Okay? Overall performance, actually sabi ko nga, medyo hindi siya komportableng gamitin sa pagmamaneho. Kaya bibigyan lamang natin siya ng 1 point pagdating sa overall performance. So a total of 8 points, mga ka-fixit. Okay, 8 points. Okay, mga ka-fixit, next natin, leather shoes. Yan, yun yung suot ko ngayon ay leather shoes. Yan, actually color brown, no? Brown leather shoes. Pagdating sa initial na pagsusuot ko sa kanya, medyo natagalan ako kasi nga bukod sa makunat ang leather shoes, no, medyo may kahirapan siyang suotin. At saka dahil disintas siya, yun, it would take some time talaga para masuot mo siya at saka mahubad mo. Okay naman siya for driving dahil fit sa paa ko tong sapatos na to, no? Kaya maayos yung pagkakaano niya. Pero yung pagdating sa kanyang flexibility, hindi siya ganun ka-flexible. Kaya sabi ko nga, for daily use, kapag leather shoes ang gamit mo, madaling masisira yan, lalo na dito sa bandang yung ginagamit mo lagi sa clutch, kasi madalas nabibend yung part na yan, so may chance ang mapunit ka agad yan. So
Kaya pagdating sa pagdadrive ng naka-leather shoes, siguro on occasional basis lang, no? Kung may pupuntahan kang social events, kasal, binyag, mga ganyan. Pero for daily driving, I don't really recommend wearing leather shoes. Kasi sayang yung leather shoes mo. Okay, so i-rate na natin yan, ang ating leather shoes. Pagdating sa comfort, bigyan natin siya ng 2 points dahil komportable naman siya na suotin. So pagdating sa flexibility, 1 point lang. Pagdating sa weight, dahil leather shoes nga siya mga ka-fixit, medyo may kabigatan siya. So bibigyan ko lamang siya ng 1 point. Kasi pag mabigat ang ating sapatos, lalo na kung medyo malayo yung ating pagmamaneho, matagal, malayo, medyo mangangawit yung ating paa. So makaka-apekto yun sa performance natin during driving. Wearability, 1 point lang. Kasi dahil disintas nga siya at makunat, medyo matagal suotin, mahirap din hubarin. Okay? So overall for performance, pagdating sa driving, bibigyan ko lamang siya ng 1 point. So total points of 6 points lamang mga ka-fixit para sa leather shoes. Okay mga ka-fixit, so sunod sa ating review, basketball shoes. So to, sports wear naman tayo. Minsan ay nagagamit din, no, for driving. So basketball shoes, kung mapapansin ninyo, yan, no, medyo may kalakihan talaga yung basketball shoes pagdating sa video, no. Comfort, dahil eksakto naman yung sapatos sa akin, okay naman. Medyo mabigat nga lang, tsaka ang hirap suotin, ang tagal. Natagalan ako sa pagsusuot mga ka-fixit, lalo pat high cut siya. I'm sure mahirap ding hubarin to, no. Tsaka yun nga, medyo makapal yung sole niya, tapos uneven surface pa, kaya hindi ko maramdaman yung pedals. Hindi ko gaano maramdaman yung pedals. So bihirang-bihira akong magsuot ng ganitong klase ng sapatos during driving, no. Pero pag hinihingi ng pagkakataon, halimbawa may laro, tapos ayaw mo na magsuot, magubad ng sapatos pagdating dun sa court, yan, suot-suot mo na agad. Malapit lang naman, okay lang, pero tingin ko sa plate kung gagamitin mo for long drive. Okay, yung mga ganitong klase ng sapatos. Tsaka dahil sa bigat niya, minsan hindi mo masyadong makokontrol kapag ka nagbibigay ka ng gas. Yung bigat kasi ng footwear, nakaka-contribute yun, no, sa force na naibibigay natin sa mga pedals. So I don't really recommend using this kind of footwear during driving. Pero depende pa rin yan sa inyo mga ka-fixit. So i-rate na natin siya mga ka-fixit, basketball shoes. Pagdating sa comfort, dahil komportable naman siya sa paa, dahil ang mga footwear naman, design talaga yan to be comfortable para sa ating mga paa. So bibigyan ko siya ng 2 points. Pagdating sa flexibility, although flexible siya, dahil hindi siya intended for driving, no. So bibigyan ko siya ng 1 point. Hindi rin naman siya ganun ka flexible para bigyan natin siya ng 2 points, no. Pagdating sa weight, sabi ko nga kanina, medyo may kabigatan siya, lalo pat ang kapal ng kanyang sole. So bibigyan lamang natin siya ng 1 point. Yung wearability, definitely 1 point yan, dahil sabi ko nga sa'yo kanina, nahirapan akong suotin siya. So definitely mahirap din siya kung pa rin, lalo pat disintas at high cut siya, no. Syempre pagka mga low cut, medyo ibang storya yun. Okay. Pagdating sa kanyang overall performance, bibigyan ko lamang siya ng 1 point. Dahil
medyo hindi ganun kaganda yung performance niya during driving, no? So ang basketball shoes natin ay nakakuha ng total of 6 points only. Okay, next sa ating lineup, Vans sneakers. Ayan, so itong ganito klase ng sneakers, marami rin gumagamit nito for daily driving use. Ayan, komportable, magaan. Ayan, maayos suotin, makaka-fix it. Halos parang wala nga akong suot eh. Tapos manipis yung sole niya, kaya ramdam ko rin naman yung mga pedals. Although ano siya, no, disintas, kaya medyo may kahirapan din na suotin tsaka hubarin. Pero hindi naman ganun kahirap kasi hindi naman siya high cut, no? Kaya okay naman yung kanyang performance. Okay, so i-rate na natin itong footwear na ito. Pagdating sa comfort, bibigyan ko siya ng 2 points dahil komportable siyang gamitin at komportable siyang suotin sa ating mga paa, no? Flexibility wise, okay naman, flexible siya, so bigyan natin siya ng 2 points. Pagdating sa weight, definitely 2 points dahil sabi ko nga sobrang gaan itong sapatos na to, halos wala akong nararamdamang suot sa aking mga paa, no? So pagdating sa wearability, bigyan natin siya ng 1 point only. Okay, dahil ano nga siya, no, disinta siya, so medyo komplikado siyang hubarin tsaka suotin. Okay, overall performance 2 points. So a total of 9 points para sa Vans sneakers. Okay mga ka-Fixit, next sa ating shoes review is Air Jordan High Cut. Ayan. So kung mapapansin niyo, may kalakihan itong sapatos na ito. Although fit naman siya sa aking mga paa, no, pero medyo malaki talaga kasi actually ginagamit din ito pang basketball, no. Sports shoes. Ito yung vintage shoes ni Jordan nung naglalaro ko siya ng basketball. Ayan, comfortability wise, sabi ko nga kapag ka mga sportswear, komportable suotin yan kasi intended yan to give you comfortability during sports activity para makapag-perform ka ng maayos. So komportable naman siya sa paa, fit siya sa paa ko. Yung flexibility medyo sablay no, pati sa weight mabigat din siya. And wearability, antagal bago ko siya naisuot actually. Kasi dahil high cut siya, disintas pa, yun, medyo matagal. Overall performance niya during driving ngayon, medyo sablay din. Hindi talaga siya intended for driving yung mga ganitong klase ng sapatos, no. Hindi ko maramdaman yung pedal sa aking mga paa. Hindi ko masyadong maramdaman. Ayan. Tsaka yung bigat nga niya nakaka-contribute, no, sa force na nai-apply natin sa ating mga pedals. Okay, so i-rate na natin siya mga ka-Fixit. Air Jordan High Cut. So yung rating natin sa kanya pagdating sa comfort, bigyan natin siya ng 2 points dahil komportable naman siya sa aking mga paa. Although hindi siya komportable sa driving, no, pero okay lang. Bigyan natin siya ng 2 points para sa ating comfort na binibigay niya sa ating mga paa. Flexibility wise, 1 point lang kasi hindi talaga siya ganun ka-flexible. Tingnan niyo naman, ang tigas ng sole niya. Weight, mabigat, so 1 point lang. Wearability, ang tagal suotin, definitely mahirap din itong hubarin. So kapag itong sapatos ito sinusuot ko, naglalaan talaga ako ng a few minutes para masuot ko siya ng maayos. So 1 point lang pagdating dun sa category na yon. Overall performance during driving, bigyan lamang natin siya ng 1 point only dahil hindi siya ganun ka komportableng gamitin for driving. So a total of 6 points. Ayan, 6 points only para kay
Air Jordan High Cut. Okay mga ka-fixet, so sunod sa ating lineup is a Chuck Taylor high top. Ayan, Chuck Taylor, Chuck T. Maraming gumagamit nitong sapatos na to. Sikat na sikat to mga ka-fixet. Actually pagdating sa driving, I prefer wearing Chuck T, no? Magaan, komportable, ayan, bendable din. And parang yung Vans sneakers kanina, parang wala akong suot, no? Sobrang gaan. Manipis din yung sole nya. So ramdam ko yung pedals sa aking mga paa. Although hindi ganun kataas yung sensitivity, no, kumpara sa barefoot driving, pero okay na din. Ramdam ko din yung pedal sa ating mga paa, no? Ayan. Wearability, ayan, pagdating doon medyo sablay kasi bukod sa high cut siya, disintas talaga siya. So it would take some time talaga para maisuot mo siya ng maayos. And definitely hindi rin ganun kadaling hubarin itong sapatos na ito. Hindi mo talaga siya maisusuot habang nakabuhol yung sintas, no? Kailangan mo siyang tanggalin yung sintas para maisuot mo siya ng maayos. Pero okay naman. Kapag naisuot mo na siya, okay na siya. Sobrang fit sa mga paa. Yan. Kapag malayo yung yung pupuntahan ko at kailangan kong magmaneho ng matagal, yan. It's either Chuck T or Vans. Portable sa paa. Chuck Taylor. So, i-rate na natin siya mga ka-fixed. Chuck Taylor high top. Pagdating sa comfort, bigyan natin siya ng 2 points dahil komportable talaga siyang gamitin. Flexibility, 2 points dahil flexible siya. Matagal ko nang ginagamit ito, matibay ito sapatos na to, hindi siya napapunit dito banda, maayos pa rin. Pagdating sa weight, bigyan natin siya ng 2 points dahil magaan siya, hindi ganun nakakangawit sa paa. Wearability, 1 point lang dahil medyo mahirap siyang suotin. So overall performance niya pagdating sa driving, bigyan natin siya ng 2 points. So a total of 9 points mga ka-fixit. Actually meron pa ako ditong isa pang set ng Chuck Taylor. Ito mga ka-fixit, ibang kulay naman. So pinagpapalit-palit ko lang sila, no? Kasi yung puti na Chuck Taylor medyo dumihin talaga. So palitan lang. Okay mga ka-fixit, sunod sa ating lineup, running shoes. Yan. Yung suot ko ngayon ay running shoes mga ka-fixit. Very comfortable. Yan, dahil nga running shoes siya, magaan. At fit na fit sa paa ko. Yan. Pagdating sa wearability, medyo sablay lang kasi disintas nga siya. Although hindi naman siya ganun kahirap suotin kumpara dun sa rubber shoes kanina, no? Tsaka yung high cut na Air Jordan natin, kasi mas mahirap suotin yon pagka high cut. Pero dito dahil low cut siya, hindi siya ganun kahirap suotin. Pero dahil nga disintas, ayun, it would take some time din bago mo siya masuot. Yan, bend, din naman siya, no, flexible din. Yan. Medyo makapal lang yung sole niya, no? Pero dahil magaan yung sapatos, ramdam ko pa rin yung pedals. Dahil nga itong sapatos na ito ay designed for running, ayan, magaan siya. Tsaka siya, may mga air vents para hindi siya ganun kainit sa paa. Actually gustong gusto ko tong sapatos na to gamitin kapag tumatakbo ko, no? Kung nagjo-jogging ako. Ayan. And minsan ginagamit ko rin siya for driving. So ayan, maayos din siyang gamitin for driving actually. Ayan, so rate na natin tong sapatos na to mga ka-fixit. Pagdating sa comfort, bibigyan ko siya ng 2 points kasi komportable talaga siya, both for running and for driving, no? Flexibility wise, bigyan natin siya ng 2 points dahil flexible siya, hindi siya agad nasisira.
nabebend ng maayos yung foot sole niya, no? Pagdating sa weight, bigyan natin siya ng 2 points dahil magaan talaga tong sapatos na to. Dahil sabi ko nga kanina, design siya for running. So, magaan talaga siya. Pagdating sa wearability, yan, bigyan lamang natin siya ng 1 point dahil hindi siya ganun daling suotin. Okay? So, overall performance niya during driving, bigyan natin siya ng 2 points dahil nakapag-perform siya ng maayos at komportable tayo nakapagmaneho. Okay mga ka-Fixit? So, ang kanyang total points mga ka-Fixit for running shoes is 9 points. Ayan. Okay mga ka-Fixit, so sa lahat ng mga footwear na ginamit natin for this episode ng Fixit Dennis, ang mga nakakuha ng pinakamataas na puntos, breathable plastic shoes. So nakakuha yan ng 9 points. Yung ating Vans sneakers, so 9 points din siya mga ka-Fixit. Yung ating Chuck Taylor high tops, ayan, yung ating suot ngayon, no? At yung ating running shoes, so nakakuha sila lahat ng 9 points. Actually walang nakakuha ng 10 points, no? Kasi mayroon silang kanya-kanyang pros and cons or kanya-kanyang advantage and disadvantage. There's no such thing as a perfect shoes for driving, no? Well, for me, depende na rin sa inyo yan mga ka-Fixit, sa mga ginagamit ninyong sapatos, no? May kanya-kanya kasi tayong preference kung ano yung susuotin natin for driving, no? So, disclaimer lamang, no? Ang video na ito ay hindi nag-endorso ng anumang brand o uri ng sapatos. Layunin lamang ng video na ito na magsilbing gabay sa pagpili ng tamang sapatos para sa ating pagmamaneho. Okay mga ka-Fixit? So hindi po ako endorser ng anumang brand, no? Ito lang po mga sapatos na ito yung nagamit ko for this particular episode kasi ito lamang po yung meron ako. Okay? Pero kung meron dyan na gusto mag-sponsor ng sapatos at gusto nyo mga features sa Fixit Dennis channel yung inyong footwear, I'd be happy to do that for you. Kung mag-sponsor ng sapatos. Well, biro lamang mga ka-Fixit, no? But jokes are half meant, so magkana man. Okay mga ka-Fixit, no? Ang mga sumusunod ay maaaring makaapekto sa klase at uri ng sapatos na iyong isusuot sa pagmamaneho, no? So una-una yung linya at uri ng iyong trabaho. So kung nag-oopisina ka, madalas ang suot mo siguro leather shoes. So depende talaga yan, depende sa trabaho mo. Kasi syempre kung magtatrabaho ka, usually kung ano yung suot mo paglabas ng bahay, yan na rin yung suot mo sa iyong pagmamaneho. Maliban na lang kung masipag ka na magpalit, no? So pangalawa, lugar na pupuntahan. So yan, sabi ko nga kanina, kagaya ng pagdating sa leather shoes, sinusuot ko siya kapag mga pupuntahan ko yung mga social events like wedding or binyag, yan. So naka leather shoes tayo. Pero minsan kapag ka masyadong malayo, nagdadala rin ako ng komportable sapatos, din nagpapalit na lang ako pagdating doon sa event. Pwede din naman yun. Okay? Pangatlo, klase ng kasuotan. Ayan, yung mga sapatos kasi minsan may binabagayan talaga yun sa kasuotan, no? So depende na lang din sa yan ka-Fixit. Sabi ko nga, pwede ka naman magpalit pagdating dun sa venue at suotin mo yung komportable sapatos during driving. Okay, so isa pang maaaring makaapekto, no? Yung kasalukuyang kondisyon ng iyong mga paa. Depende rin kasi sa kondisyon ng iyong mga paa. Halimbawa may injury ka or something, lalo na kapag ka may ingrown, namamagang ingrown or infected na ingrown. So ako kasi ingrown din ako actually, so yun makaka-apekto yun sa pagpili ng tamang footwear. Kaya yung iba minsan nagsusuot na lamang ng ng flip-flops. Pero actually kung magsusuot ka na lang ng flip-flops, mas maganda mag-ano ka na lang, mag barefoot ka na lang kung flip-flops lang din ang susuotin mo. Kasi yung flip-flops, may chance yan na sumabit sa mga pedals.
no? So much better pa na ano ka na lang, nakapaa ka na lang. Okay? So hangga't maaari ay gumamit ng tamang sapatos para sa pagmamaneho at magpalit na lamang ng akmang sapatos pagdating sa lugar na pupuntahan o sa pinapasukang trabaho. So much better yun ka-fix-it. So kung gusto mo na lagi kang komportable at maayos yung pagmamaneho mo, magsuot ka ng komportable at akmang sapatos sa pagmamaneho. Then yung kung anong sapatos ang kinakailangan para sa iyong trabaho, doon ka na lamang magpalit pagdating mo sa iyong workplace. Or kung halimbawa sabi ko nga, kung ipupuntahan kang sports event, maglalaro ka ng basketball, so pagdating mo doon sa event, doon ka na lang magsuot ng basketball shoes. Huwag mo suotin yung basketball shoes during driving kasi very uncomfortable. Saka baka magdulot pa na aksidente, no? Okay mga ka-fix-it, so that concludes our episode for the day. I do hope na sana may naitulong sa itong video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fix-It Dennis Facebook page. So maraming salamat sa panonood mga ka-Fix-It. Maraming salamat sa inyong suporta. See you again on our next episode ng Fix-It Dennis. I'm Dennis o Fix-It Dennis saying hanggang sa muli, paalam! Mga ka-Fix-It, ano ba sa palagay nyo sa mga nakita nyo sapatos na ginamit ko for this episode ng Fix-It Dennis, yung tama nating gamitin at gusto nyo makita sa mga susunod na episode ng Fix-It Dennis? So please post your comments below and I'll be in touch with you guys. Okay?